Draymond Green, delikado na ang career kapag nawala si Curry. Kristaps Porzingis, magstay ba o aalis? At DeAnthony Melton, gustong panatilihin ng Warriors. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara, simulan na natin. Ayon sa bagong article ng Blue Man Hoop, isa sa pinakamahirap na desisyon na haharapin ng Golden State Warriors ngayong off-season ay tungkol kay Draymond Green habang papalapit sa huling yugto ang era ni Stephen Curry. Bakit ito napakahirap na desisyon? Sa loob ng mahigit isang dekada, halos imposibleng isipin ang Warriors dynasty nang wala si Draymond. Pero ayon sa mga reports, ibang sitwasyon na ngayon. Habang tumatanda ang core ng Warriors at lumiit ang championship window, napipilitan ng front office na timbangin kung gaano pa kalaki ang maitutulong ni Draymond kumpara sa epekto ng kanyang kontrata at roster limitations. Ang pinakamalaking issue ay ang kanyang player option. May hawak si Green ng player option na mahigit $27 million para sa 2026-27 season at ang magiging desisyon niya rito ay direktang makaaapekto sa buong off-season plan ng Warriors. Kung mag-opt-in siya, mas limitado ang salary flexibility ng Warriors, mas mahihirapan silang magdagdag ng impact players at magiging mas komplikado ang roster construction sa paligid ni Curry. Ito ang mas sensitibong bahagi ng usapan. Ayon sa ilang analysis, malinaw na hindi na pareho ang production ni Green kumpara sa kanyang prime years. Bumaba ang kanyang rebounding, assists at overall impact sa ilang stretches ng season. Gayunpaman, marami pa ring naniniwala na mahalaga pa rin siya dahil sa defensive IQ, leadership, communication, at championship experience. Sa maraming Warriors lineups, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamatalinong defenders sa NBA kahit hindi na kasing athletic ng dati. Posible ba talaga siyang matrade? Ito ang malaking tanong. May ilang reports na nagsasabing kung hahabulin ng Warriors ang isang superstar level trade, maaaring kailanganin nilang isama si Draymond bilang salary matching piece. Pero may iba ring ulat na nagsasabing matindi pa rin ang suporta ng Warriors organization sa veteran core ni na Curry, Green at Jimmy Butler. Kaya kahit may trade rumors, hindi pa rin ito tinitingnan bilang madaling mangyari. Bakit konektado ito sa natitirang Curry years? Ito ang pinakamalaking takeaway. Habang elite player pa rin si Curry, malinaw na hindi na marami ang natitirang taon ng Warriors championship window. Kahit si Curry mismo ay nagsalita tungkol sa pangangailangang maging mas bata, mas athletic, at bumuo muli ng mas competitive foundation para sa susunod na yugto ng franchise. Ang mahirap na desisyon ng Warriors ay hindi lang tungkol sa basketball production ni Draymond Green. Mas malaki pa rito ang tanong, paano nila babalansehin ang loyalty sa isa sa pinakamahalagang manlalaro sa franchise history habang sinusubukan pa ring i-maximize ang natitirang championship years ni Stephen Curry? At ngayon, ayon sa bagong report ng Sports Illustrated, may isang malinaw na solusyon ang Golden State Warriors pagdating sa kanilang dilema kay Kristaps Porzingis at hindi ito ang simpleng paghabol lang sa malaking pangalan. Ano ang dilema kay Porzingis? Sa papel, halos perpekto si Porzingis para sa Warriors. May dala siyang elite floor spacing bilang 7'3" big man, rim protection, shot blocking, at offensive versatility. Isa siya sa mga bihirang centers sa NBA na kayang mag-shoot mula sa labas, maglaro sa pick and pop, at magbigay ng size na matagal nang kulang sa Warriors roster. Pero ayon sa article, may isang malaking problema, ang availability. Sa tuwing pinag-uusapan si Porzingis, laging bumabalik ang usapan sa injuries. Sa nakaraang ilang taon, madalas siyang magkaroon ng injury interruptions, limitado ang games played, at may concern kung kakayanin ba niyang manatiling healthy sa buong playoff run. Ano ang only one good solution? Ayon sa article, kung talagang interesado ang Warriors kay Porzingis, hindi sila dapat magbigay ng malaking long-term commitment o sobrang mahal na trade package. Sa halip, ang tanging magandang solusyon ay kung makukuha nila siya sa mababang risk at tamang presyo. Ito ang sentro ng argumento ng report. Dahil kahit gaano kalaki ang potential fit niya, hindi pwedeng isugal ng Warriors ang natitirang assets nila para sa isang player na may seryosong injury concerns. Bakit delikado ang all-in move? Ito ang paulit-ulit na tema sa Warriors off-season reports. Habang tumatanda si Stephen Curry, tumatanda si Draymond Green, at may injury concerns din si Jimmy Butler, hindi kayang magdagdag pa ng Warriors ng isa pang high-risk health situation nang walang malaking kapalit na panganib. Kung sakaling magbigay sila ng maraming picks, young players, o major contracts at muling magkaroon ng injury issues si Porzingis, maaari nitong sirain ang buong championship plan.
Bakit gusto pa rin siya ng Warriors fans? Simple lang. Kapag healthy si Porzingis, isa siya sa pinaka-unique big men sa buong NBA. Magkano ang handang isugal ng Warriors para sa isang player na may elite talent ngunit may matinding injury history? At ayon sa Sports Illustrated, iisa lang ang magandang sagot. Kung makukuha siya ng Golden State sa tamang presyo at mababang risk, pwede itong maging isa sa pinakamahusay na moves ng off-season. Pero kung kailangan nilang isuko ang napakaraming assets para lang makuha siya, maaaring mas malaki ang panganib kaysa sa potensyal na gantimpala habang sinusubukan nilang i-maximize ang natitirang championship years ni Stephen Curry. At ayon pa sa bagong article ng Blue Man Hoop, nakatanggap ang Golden State Warriors ng hindi inaasahang magandang balita sa kanilang pag-asang mapanatili si DeAnthony Melton ngayong off-season. Ano ang malaking boost para sa Warriors? Sa loob ng maraming buwan, inaasahan ng karamihan na mag-o-opt out si Melton sa kanyang player option at hahanap ng mas malaking kontrata sa free agency. Pero ayon kay salary cap expert Keith Smith ng Spotrac, maaaring hindi ganun kalakas ang market ni Melton gaya ng inaasahan. Sa kanyang off-season projection, sinabi niya na posibleng wala ring team na magbigay kay Melton ng kontratang mas mataas ng malaki kaysa sa veteran minimum range, lalo na dahil sa injury history at inconsistent shooting niya nitong season. Dahil dito, lumalakas ang posibilidad na piliin ni Melton ang kanyang $3.5 million player option kaysa sumugal sa free agency. Bakit malaking tulong ito sa Warriors? Simple lang. Kung bumalik si Melton sa player option, makakakuha ang Warriors ng mahalagang rotation player sa napakamurang halaga. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Golden State, limitado ang salary flexibility, marami silang roster decisions. Kung mananatili si Melton sa murang kontrata, mas madali para sa Warriors na gumalaw sa ibang bahagi ng roster. Bakit bumaba ang value niya? Ito ang mas komplikadong bahagi. Matapos ang malakas niyang pagbabalik mula sa ACL injury, bumagal ang production niya sa huling bahagi ng season. Ayon sa Blue Man Hoop, bumaba ang shooting percentage niya, nahirapan siya mula sa 3-point line, at naapektuhan siya ng hand-thumb injury. Nag-average siya ng solid production sa season, pero hindi sapat para siguradong magkaroon ng malaking payday sa open market. Pero gusto pa rin ba siyang panatilihin ng Warriors? Oo. Sa katunayan, maraming reports ang nagsasabing mahalaga pa rin ang tingin ng Warriors kay Melton dahil sa kanyang perimeter defense, ball handling, versatility, at kakayahang maglaro sa iba't ibang lineup combinations. Ano ang pinakamalaking takeaway? Ang magandang balita para sa Warriors ay maaaring hindi ganoon kalakas ang free agent market ni DeAnthony Melton gaya ng inaasahan ng marami. At kung mangyari iyon, may tunay na pagkakataon ang Golden State na mapanatili ang isang proven rotation guard sa napakababang presyo. Isang bagay na maaaring maging napakahalaga habang sinusubukan nilang palakasin ang roster nang hindi sinisira ang kanilang salary flexibility para sa iba pang off-season moves.